Hello, RJ. Hi po. Please introduce yourself first. Hi guys. Sa mga di nakakilala sa akin, ako nga po pala si RJ De Vera. Your Mrs. of Filipinas 2023 representing Hirona Tarlac. Kumusta kayo? So RJ, maraming lugar sa Tarlac, diba? So ano yung kaibahan ng Hirona sa ibang municipal? Maraming lugar sa Tarlac. Ang kaibahan siguro ng Hirona, pagka mga gabi, mga peaceful na siya. Peaceful na ang Hirona namin. Pero pagka umaga, napakadaming tao dahil lalo na't pinapaganda ang Hirona ngayon. So, pagdating naman sa mga pasyalan, wala gano eh. Wala siya gano. Kaya, tuwing ano lang siya, mga bare months, masaya ang Hirona dahil nga po, kung nakita ninyo yung costume ko kanina, actually akong nag-isip noon kung anong costume na gagawin since na tuwing bare months sa Hirona, naglalaban ang mga barangay ng mga parol. So, parol making siya. Makita nyo yung ilaw, parang parol yung pinagawa ko. Dahil gusto ko sana na i-represent yung Burmans tuwing maglalaban-laban sila. At ang pangalan nun is Lux Tenebris. Kinuha ko yun sa Latin word na na-research ko yun. Latin word siya. Ang pangalan nun is light in darkness. So kung makikita nyo yung tema ng sayaw kanina is parang naglalaban yung black sa white. So kung ganoon yung kwento niya, ako din nag-isip doon para may kwento ng konti. Hindi ko masyadong nilagyan ng sayaw. Medyo kwento siya. Then yung pinakakahulihan, dun sa description ng nilagay ko din, ako rin po kasi nag-isip ng description, no? Ang Lux Tenebris po kasi, siyempre ilaw, silawan yan sa Hirona, nagbibigay yan ng hope, liwanag, no, ng pag-ibig sa mga Hironians kung tawagin. Kaya kung nakita ninyo, lahat sila din umilaw din sila. Okay. RJ, since you came from modeling to Mr. Grant to Mr. International Philippines. Mr. Grant, Cosmo Manila, International Philippines. So what made you choose Misters of Filipinas? Misters of Filipinas kasi 10 years na rin sila. And ang dami nilang pagdating sa organization, ang dami nilang anong tawag dito, na-influensyahan na pagdating sa mga male pageantry, Misters of Filipinas, di ba? Kaya since na 10 years na celebrate, so trusted na, no, integrity, di ba? And great opportunity pa rin sa akin para i-share ko yung platform ko, which is my advocacy na to influence a lot of people, no? To empower a lot of, especially the younger generation. Kung makikita nyo nga, pangatlong beses na ako sumasali dito. Yun din ang gusto kong mensaheng ibigay na kahit na matalo man tayo sa buhay, patuloy lang tayo. You will never know. All of us are destined to be successful. Yeah. So, light and darkness, diba? Yes. Ano yung part ng katawan mo na gusto mong ilagay sa spotlight or, yung proud ka and ano yung gusto mong ilagay Katawan sa dilim? Yeah. Katawan ko na proud ako? Yeah. Wala kasi kailangan maging proud ka palagi. Kasi kung may isang bagay ka hindi magiging proud, ihilahin ka nun. So, always have a positive mind. You have to work on it. Kung meron man hindi ka feel uncomfortable sa body mo, you have to work on it para ma-develop mo yun. RJ, what do you think is your darkest moment? Do you have Darkest any? moment? Yeah. Yung mga panahon na I think before I joined here, my family doesn't support me, my friends, my relatives. Akala nila parang wala lang to, walang pupuntahan. It's passion eh. A lot of people don't support you in the beginning kasi wala sila nakikitang progress. And I think sa lahat ng mga buhay, ganun din na nangyayari sa kanila. So, isa rin yun sa mga gustong patunayan na huwag kayong sumuko. Just believe in yourself. In the end of the day, those people who are saying negative upon you na they were gonna carry those negative things when they saw you doing great naman in the end of the day. So, the greatest revenge is success. So, I think that is the darkest time nung walang naniniwala sa akin, but I use that as my motivation to strive harder. RJ, di ba? B.Ed graduate ka ba? B.Ed, yes. B.Ed graduate. Elementary. Board passer ka? No. After nag-graduate ako, pandemic noon, dapat pupunta na ako ng Japan to with my mom na work na. And decided na mag-try ko ulit sumali. And then dito tayo. So what's your opinion na pinapatanggal lahat ng mga posters sa loob ng school? Posters were
learning materials, learning materials. sa loob. Yung mga nakalagay na mga quotes, kunyari honesty is the best policy. Yung mga, so parang bare classroom na lang talaga. All Unlike white, yung something like that. Pag pinapatanggal kasi, napaka-laking impact nun sa mga kabataan eh. Especially every time na pumapasok sila, pag nakikita nila yun. I think, disagree ako dun sa ganong gusto na lang gawin. Kasi, syempre, reminder sa kanila yun eh. Hindi naman, di ba? Kasi minsan ang mga kabataan, lagi na lang nag-focus sa cellphone, ganyan, di ba? So, napakagandang bagay na makita sila ng mga positive thing na nakapaskil sa mga wall. Hi RJ, lahat kayo gwapo, lahat kayo matatangkad, lahat kayo meron kayong sariling karakteristik. Pero ano ang meron si RJ na bukod tangi sa lahat ng candidates ng Mr. sa Pilipinas? That's an interesting question, you know. I'm not being a boastful, but I think I have a winning personality. I have a winning attitude. I think that is one of the characteristic na kailangan ng Mr. sa Pilipinas para manalo. I think winning golden crowns, it's very hard, but you must supposed to possess a golden heart as well, di ba? Kasi marami pogi, guwapo, pero ang magiging mabuting puso at magiging mabuting tao, napaka-genuine yan, mahirap hanapin sa isang tao. I think I have that kind of characteristic as a person. RJ, when you're not doing pageantry, what are your hobbies, like sports? Play basketball, playing online computer games, table tennis, Biking? hitting gym, sa gym lang ako, ganyan. Nagba-volleyball din ako, marunong din ako. Dami Yeah, marami yung mga sports din. Pero ngayon kasi, pag wala po akong ginagawa, wala akong mga events ganyan, sa bahay lang talaga nagre-relax lang ako. Basta ng mga so bumabawi ako sa mga pagpo-post para ma-apektuhan ko yung mga younger generation. Kung mapapansin ninyo, sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin, I always try to post something na matatouch yung ibang tao. Speaking of touch, na-touch mo kami dun sa post mo regarding your pagpipinda dun sa sa kwarto mo, and then next naman na project mo is your mom. So, what's the story about that? When I was young, I always dreamed to have a nice room. And hindi kami, nung bata ako, may kaya kami, pero habang lumalaki, humihirap ang buhay namin hanggang sa natutunan ko na sabi ko balang araw, natry ko din magtrabaho sa sales, magbebenta ng mga appliances. Sabi ko, one day, makakabili din ako ng mga ganitong klaseng mga appliances. And yun na nangyari nung nag-start akong sumali na ulit ng pageantry. And yun, nung nakita ng mother ko, sabi niya, anak, baka pwede naman na yung kwarto ko din, pagandahin mo. Hindi na ako nag-hesitate, ginawa ko na agad. And yun po, yun talaga yung nagugutan ko. Matagal ko ng pangarap yun, and now nagawa na natin. Thank you so much kay Lord lahat yun. Yeah, since nakakadalawang activities na kayo, like nag-press presentation na kayo in this national costume. So, who do you think yung pinaka-biggest na makakalaban mo dito sa pageant? Wow. It's too early, yes? It's too early, but I think may mga top 5 ako. Okay, give me that. Hindi nila magsasabi ng name, pero pasok sila dito sa top 10. Okay. Okay. Pasok sila. Yes, sir. Sir Joy, pasok ang top 5 ko dito sa top 10. So, yung mga judges talagang nakuha din nila. I think one is Negros. Pampanga. Basta pasok sila sa top 10, guys. Malalakas talaga yung mga nasa loob. Pero hindi ko rin naman sinasabi na hindi malalakas yung sa I mean, mayroon silang kanya-kanyang strength, pero pagdating sa akin, ayon sa top 10 ko, pasok ko sila dito. May time ko pa manood ng Tagalog shows like Batang Quiapo, ganyan. Minsan, sa mga Facebook na lang po, ganyan. Kapag may mga magagandang lalo ng mga acting scene, especially now, nasa Viva tayo, magkakaroon tayo ng mga upcoming projects, and meron na rin. Willing ka ba mag-Viva Max? Wala namang problema. It's a part Kaya nga, I know. It's a part Pero of iba acting kasi din yung naman. Viva Max. I think there's nothing wrong with it. As you can see, a lot of artists, they having a bed scene as well. Diba? Yung mga sikat na artists. So, are you ready na may papakitang some part of your Wala lang frontal. I'm willing. Sino yung mga paborito mong Viva Max girl? Wala pa po ako, hindi po ganong nanonood. Yes. Uy, supportahan mo naman, Viva ka. Yes. Pero yun na nga,
may mga nakikita ko palagi sa Facebook, syempre. May mga kaibigan din ako na nasa Viva Max na, yung mga models. Ano pong dapat naming abangan Okay. kay RJ? So ngayon, ang ginagawa na lang talaga natin, nag-focus na ako sa katawan ko eh. And pagdating sa, as you can see, yung last na press presentation natin, medyo chubby ako nun. And nag-diet pa rin tayo, pero minsan di natin mapigilan mag-cheat day. So mahirap talaga ang pagda-diet. Pagdating naman sa question and answer, hindi naman tayo nagpapabaya dyan. Pero talagang, nag-aim talaga ako guys, laging maging mabuting halimbawa kayo. Yun ang pinaka-importante sa pagsali ng pageant. Hindi sa katawan, hindi sa itsura. Yun ang pinaka-importante. Because in the end of the day, hindi naman, the people will not gonna remember your face. Right? The good deeds that you're gonna do to them. I think that's the most important thing. Kaya doon talaga ako nag-focus. Win or lose, guys, RJ De Vera will be RJ De Vera. Yan na. Thank you. Okay, please invite your followers. Guys, again, maraming salamat. RJ De Vera nga po pala. Sa mga kakiks natin dyan, from simula hanggang ngayon, dito pa rin kayo. And sana supportahan ninyo kung hindi lang sa pageantry, pati sa totoong buhay na ginagampanan ko po. Maraming salamat as always. Ingat po kayo. Thank you. Salamat. Uy, papi